Pero sa atin, since nung nag-start yung mga gera, nung natapos yung pandemic, nag-start yung mga gera, nasa mga 4 to 5 to 6% yung inflation. And pag i-compound natin lahat yan, essentially halos dumoble na yung presyo ng mga bilihin since 2020. And ang problema is, yun nga, yung wages natin, although may pagtaas ng konti, hindi sapat. Kaya nahihirapan talaga ang ating mga kababayan. And that's the problem. And nag-reflect yan sa survey natin na it's about yung pera. Paano pagkakasyahin ang pera kung tumataas ang presyo ng bilihin. Pero ang specific, Prof, dito sa sinasabi ni Ina kanina, yung mga bagay-bagay na yan, pagtaas ng presyo ng bilihin, ang specific na nakita natin dito sa survey nyo is bigas. Diba? Kasi nga, yun ang staple food ng Pilipinas. So, ibig sabihin ba, Prof, itong bigas may kinalaman din dahil matagal ng issue, nakakailang sona ng dati ang Pangulo sa kanilang mga dating sona. Bigas yung sinasabi, agrikultura, pero hindi pa rin natutugunan. Ang tanong ko, meron ba kayong ganyan ding klaseng survey na tinutugunan itong mga pangako ng administrasyong ito na specific ay bigas? Well, magandang itanong actually sa survey yan, although medyo sensitive information yung paglinabas natin, but I think it's a fair question na I mean kasi tumakbo yung Pangulo sa pangako na 20 pesos. Kalimutan natin yan, di ba? They should be accountable for the promises nila, di ba? So yung 20 pesos. Kasi may mga kilala ko personally, although of course yung mga kilala ko naman usually na mga middle class, hindi naman nila in-expect talagang maibababa. Pero may mga kilala ko sa mga blue-collar workers na nung dati, before 2022, nakausap ko sila. Sabi ko, sino boboto niyo? Sabi ko, si BBM. Kasi sabi niya, umasa ako doon sa 20 pesos na presyo ng bigas. So, there should be some accountability dito sa mga pangako na ito. I also, just yung yung comparative lang, sa US, isa sa mga pangako ni President Joe Biden was student debt forgiveness. Kasi they're calling it out. I mean, hindi naman marami sa population affected, pero merong affected. And in fairness to the administration ng US, they tried din naman, pero tinira siya ng Supreme Court. So hindi na-fulfill itong student debt forgiveness na gusto nila sana. I think they were backing on yung na mangyayari is parang in a disaster, parang may mga clause sa mga student debts. So parang in an act of war, parang ganyan, pwede na ma-forgive. Pero apparently hindi siya lumusot. So people are calling them out. Oy, nangako ka ng student debt forgiveness, binoto kita. Tapos yun nga, ako baon ako sa student debt, hindi ko nabayaran ngayon, ganon. So it should be somewhat similar sa atin. Nangako kayo na ganito yung presyong bilihin. Of course, may external factors, pero gawan yan natin ng paraan. In a way, sir, this survey, the results of this survey is parang the people asking the administration, anyari na dun sa pangako mong 20 pesos per kilo na bigas. Parang ganon ang lumalabas. In a way, yes. Naniningil, sinisingil dun sa pangako. Yun. Indirectly, parang ganon. Parang without saying it, but expressing it na, ayan, ngayon, naghihirap kami kasi magkano na yung presyo ng bigas ngayon? Nasa 45 to 60 pesos. Diba? I mean, nung isang araw, kumain ako sa fast food. Parang ganito yung itsura ng yung kanin. Itsura lang. Pero pagdating, parang reality sa expectation. Maputi yung rice nila sa rice meal nila sa fast food na to. Tapos ngayon parang sabi ko, parang ganito yung kulay. Hindi, sinangag yan. Hindi naman yung white rice. Pero walang alat eh. Walang alat. Buti lang walang asim.